Mama? Si Mama na nung kabataan niya ay isang magandang dalaga. Nagmahal, nagkaanak at nag-asawa. Noong una, masaya sila. Habang tumatagal, nag-iiba na. Yung pangakong itatrato siyang reyna ay naging parang utusan na. Siya lahat sa gawaing bahay. Sa pag-umpisa ng araw, magluluto ng almusal, maghahain, magliligpit, maghuhugas. Maghahanda ng pananghalian, magluluto ulit, maghahain, magliligpit, maghuhugas. Maliban dyan, maglilinis pa ng bahay. Mag-aasikaso ng mga alagang hayop at halaman. Magwawalis, maglalaba, magsasampay, mamamalansya, magtutupi. Magpapakain sa mga anak at apo. Magpapaligo, tuturuan sa pag-aaral, mag-aasikaso ng mga kailangan. Mag-iisip ng merienda, bibili o magluluto, maghahain, magliligpit, maghuhugas. Pagdating ng gabi, ganun ulit. Magluluto, maghahain, magliligpit, maghuhugas. Pag-uwi ni Papa galing sa trabaho, pagsisilbihan pa mula sa paghapunan hanggang sa pagtulog. Siya din mag-aasikaso ng gamit ni Papa pagkagising at kung anong damit ang isusuot. Kapag nagkamali si Mama sa kilos niya, papagalitan agad ni Papa. Kapag aalis kami at mamamasyal, apurado si Papa at nagyayaya na agad umalis. Nagagalit si Papa dahil ang bagal daw kumilos ni Mama. Hindi niya kasi nare-realize ang mga ginagawa ni Mama. Tulad nito, si Mama kasi sinisiguro na makakakain muna kami bago umalis para hindi kami magutom. Si Mama kasi siya pang nag-aasikaso ng kanyang mga apo. Si Mama kasi hinahanda pa niya yung mga gamit namin baka kasi may kailanganin pa kami. Si Mama kasi sinisiguro niya muna na malinis ang bahay bago kami umalis para wala nang dadat ng gawain pag uwi namin. Si Mama kasi i-off niya pa lahat ng di gagamiting switch sa bahay para menos sa kuryente at iwas aksidente. Si Mama kasi isasarado niya pa ang mga pinto at bintana. Siya din ang humahawak ng mga susi sa bahay. Kapag merong nakalimutan na di nakop, di na isarado, di na lock, na misplace ang susi, may nakalimutang gamit, kasalanan agad ni Mama. Siyempre, sa kabila ng pagmamadali ni Mama, sinisikap niyang magampanan lahat. Pero tao lang din siya, nakakalimot, napapagod at nagkakamali. Nakikita ko yung lungkot sa mukha niya kapag napapagalitan ni Papa. Si Mama kasi sa sobrang bait, halos ayaw na lang umimik para wag na humaba pa ang seremonyas ni Papa. Sa mga panahong napapagod si Mama, kinakausap niya ako. Sana daw wag ko tularan si Papa. Sana daw matutunan kong itrato ng maayos at pahalagahan ang aking magiging asawa. Huwag ko na raw sana iparanas yung mga nararanasan niya kay Papa. Dahil hindi raw dapat ganun ang tamang trato sa mabuting asawa at mabuting ina. Kaya lang, hindi ko na pala matutupad yun. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil biglang napagod at biglang tumigil sa pagtibok ang puso ni Mama. Kasama ako sa sinapupunan niya.